Hi, magandang araw po sa inyong lahat. And for today, our second reading for today, alamin po natin kung ano po ang makikita naman natin ngayon ulit sa ating second reading of the day. Sana po ay napanood nyo na po ang ating first reading of the day today. Ayan. Pasensya na po, medyo iba na po ang pakiramdam ko. Medyo sumama na po talaga ang pakiramdam ko. Kaya po, pagpasensyahan niyo po ang aking boses. Siguro po ito po ay pagod na, no? Kasi po talagang I'm spending a lot of time with my mom. And then, I'm still doing work from home. And ngayon po ako, syempre ang commitment ko po sa inyo ay palagi pa rin po magbigay ng reading. Kaya yan po, no? So, ito po, tingnan na po natin ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Kunin na po natin ang 10 baraha from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry, 8, 9, and 10. Pasensya na po, talagang iba ang sipon ko. Grabe po kasi ang panahon, ano? Okay. Then, tingnan po natin ang second card, kung ano po ang makikita natin sa second card ngayon. Pili na rin po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Wait lang po ha, feel ko lang ang energy niya. Okay. Okay. Oh my God, for your first card, first card on your second reading, emotional immaturity, insecurity, and disappointment. Ang taong pong ito ay puro yabang pero wala naman pong maipagyayabang or mayabang po siya pero wala naman po siyang binatbat. At sa katotohanan lang po at realidad ng buhay, isa po itong duwag, no? Immature na po talaga siya at meron pa po siyang pagiging coward, no? There's lack of commitment here. Marami pong commitment na nasayang or lack of commitment. Meaning, ang tao pong ito sa panahon ngayon o sa karelasyon niya ngayon ay nagsasayang ng oras at panahon because this person po ay lack of commitment, meaning hindi niya na po kayang ibigay yung commitment na binigay niya po sa inyo dati. He is just enjoying his time. He is just he's just enjoying what parang binata, parang gano'n, ano, na parang binata po siya sa ngayon. Kaya sa totoo lang po, sayang lang din po ang oras ni Chabilitang Palaka dito. Actually, they are both wasting their time. Panay lang po sila kayabangan, pinapakita po nila sa mga tao na they are meant for each other, pero sa totoo po, there's lack of commitment. May mga mababalitaan po kayo dito na hindi sila sure sa isa't isa or ayun po yung totoong nararamdaman nila, or some of them naghiwalay na, hindi lang inaamin, ano, dahil ayaw mapahiya, pero for some of them na naglalabas po ng masasayang pictures
I have to admit to you na kabaliktaran po yon lahat ng nangyayari. Connected ka po sa universe, meaning hindi ka po pinapabayaan and you are always protected by the divine universe. Actually po, natutuwa nga po ako kasi sa nakikita ko po, panay lang po sila kayabangan, no? Pero sa totoo lang po, pabayaan mo na po silang magyabang kasi yan lang po ang meron sila. Yan lang po ang naiwan sa kanila, yung puros pagyayabang. Pero to be honest with you, wala naman na po silang pwedeng ipagmayabang pa. Home conflict and lack of support, alam niyo po ang taong ito po ay hinahanap-hanap po niya yung suportang binigay mo sa kanya, yung pagmamahal na minsan ay binigay mo sa kanya. At sa nakikita ko dito, hindi ka po talaga, hindi po siya there's home conflict, lack of support, hindi mo po talaga siya maaasahan sa maraming bagay. Alam mo po na ikaw po ang inasahan ito sa maraming bagay. Ikaw po ang halos tumayo para sa inyong dalawa at ikaw po ang mostly sumuporta sa taong ito. No, sa lahat ng problema niya, sinolusyonan mo, minahal mo po siya, pero ang pinalit niya po sa iyo is talagang hindi kagandahang ugali, no? Ngayon po ay ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. There's conflict. There's conflict and rivalry nyo or kakompetition nyo, no? Sa mga karibal nyo po, no? Rivalry is karibal. Yung mga karibal nyo po, may nangyayari po sa kanilang gulo, away, hindi po sila masaya. And as a matter of fact, ito ay panay-pakitang tao lamang, no? Panay-pakitang tao lamang po at hindi po ito totoo or wala pong sincerity sa nangyayari sa kanila. As a matter of fact, gusto po nila kayong kausapin pero there is resentment sa the world in reverse. Pero takot po ang taong itong ma-reject sa'yo. Takot po siya somehow na ma-reject sa lahat po ng nangyayari ngayon sa kanya, no? Happy surprise, may darating po sa iyong isang magandang surprise or maybe some of you po ay meron na pong mga nanliligaw or may mga nagpaparamdam na po. Pero kayo po, takot na po kayong sumugal ulit. Takot na po kayong mag-raise ulit. Alam nyo po, everything is, yan po, sa totoo lang po sa ngayon ay risk po lahat ito, no? Risk po lahat ito at sa nakikita ko po ay talagang wala pong nagmamahal na hindi nasasaktan. So talaga pong dapat po kayong mag-risk at doon nyo lang naman din po makikita at mararamdaman kung sino po talaga ang para sa inyo. Kasi kung hindi nyo rin po bibigyan ng chance yung sarili nyo magmahal ulit, ay hindi po natin ito matitingnan. Kung magiging sigurista ka na po, hindi rin po tama, no? Kasi wala naman po dapat na maging sigurista sa pagmamahal. Yun nga lang po, bawasan mo raw po ang pagiging generous pag nagmahal, no? Unahin mo rin daw po yung sarili mo, hindi daw po all the time ay magbibigay ka po sa person mo. Kailangan mo rin po na unahin yung sarili mo at kailangan mo rin pong ipakita sa person na bago mo ay yung worth mo at yung value mo. Hindi po pwede na hindi po pwede na magbibigay na maaano na naman yung worth and value mo as a person, ano? Kailangan mo daw pong ayusin lahat, no? At unahin ang sarili. At hindi po niya kakayanin pag dumating ang panahon na makita niyang masaya ka na po sa ibang lalaki o masaya ka na po sa ibang nagmamahal.
hindi niya po kakayaning tanggapin ito, and worse, baka manggulo pa po ito. Hindi niya po hahayaang magkaroon ka ng fresh start sa iba, no? Ang feeling po ng taong ito ay pag-aari ka niya at kanya ka lang daw po, at hindi niya po kakayanin makita ka sa ibang kasama, sa ibang partner. Love is about hard work, no? Love is about hard work. Kaya kung kayo po ay magmamahal ulit, mga kapatid, siguraduhin niyo po na kayo po ay pinaghirapan ng taong ito. Ang pag pinaghihirapan po, mas mahirap pong i-let go, no? Kaya wag na wag ka pong bibigay agad, yung parang mahal mo na agad, kaya ibibigay mo na agad lahat, ibibigay mo lahat na agad. Learn how to be valuable, no, sa harap ng bagong person mo, para hindi na po niya ulitin sa'yo kung ano man po yung ginawa sa'yo ng person mo. Kasi ikaw rin po ang magtotolerate kung ano po ang gagawin sa'yo ng person mo. Dissatisfaction, lack of inner joy, this person has dissatisfaction sa buhay niya. Hindi po siya masaya. Deep inside, talaga pong sa nakikita ko, malungkot po ang person na ito. Kaya po kung ako, ang payo ko po sa inyo, ay wag na wag po kayong magpapadala sa mga post nito na masaya sila ni Chabilitang Palaka. Wag ka pong magpapadala somehow at iiyak dahil bakit ikaw na niloko, sila pa'y masaya. Tingnan nyo pong maigi ang picture. Kung nagpo-post po ito na masaya, tingnan nyo po how haggard he is, how she or he, or tingnan nyo po tumanda ang mukha nito. Kahit nakangiti po to, pero tingnan nyo po yung sadness na nararamdaman nyo sa mata niya. No, siya pa po ang galit sa iyo, no? For some of you, ikaw pa ang sinisi nito, ikaw pa pinasama nito, kaya there's hatred and maliciousness. Kaya kung ako po sa inyo, no, talaga pong tingnan nyo po, no, kasi sa nakikita ko po, parang gine-justify niya pa po yung ginawa niya sa iyo, no? There's emotions. Sa nakikita ko po dito, mixed emotions po ito. And ang nakikita ko din po dito, somehow, is nalulungkot po siya. No? Nalulungkot po siya, nagagalit po siya, namimiss ka po niya, naiisip ka po niya, talagang mix para po tumbaliw. Minsan namimiss ka niya, minsan galit siya sa iyo. Minsan nagyayabang siya, pero minsan may isip niya, wala naman di siya pagyayabang. Kaya po, sabi ko nga po sa iyo, mayabang lang ang person na to, pero sa totoo lang, wala siyang pwedeng ipagyabang sa iyo. Binihisan mo daw siya, no? Binigay mo lahat-lahat sa kanya, at talagang sa nakikita ko, parang binihisan mo lang po ang taong ito. And as a matter of fact, talagang kung hindi po dahil sa iyo, wala pong mangyayari. There's fear of change and avoidance. Ang tao pong ito ay takot lang, takot po itong taong tong sa pagbabago, no? As a matter of fact, takot lang po siyang ma-feel yung na na parang talo siya, no? There's fear of change, avoidance, ayaw niya pong tanggapin yung pagkatalo niya po sa sarili niya. Yan, no? Teka lang, ha. I-feel ko lang po. Ayan, ha. Ayan, no? Talagang nakikita ko po dito yung kayabangan. Nakikita ko po dito yung kayabangan and everything, oh. Sa totoo lang po, panayabang nakikita ko dito. Pero hindi niya po kasi, alam mo po kung ba't siya mayabang? Hindi niya po kasi matanggap, no?
na ikaw nagiging okay, siya po nakakaramdam ng emptiness. No, na ikaw nagkaroon na ng clear mind, parang nakita mo na hindi na rin siya kawalan. Kaya somehow ngayon siya napapanik na parang hindi ka na po apektado sa kanya. Reversal of failure. Parang makikita ko dito na ikaw ay paayos ng paayos pero yung tao mo po nagsisink in pa lang sa kanya. So late po yung pagkasink in ng mga bagay na pangyayari nito sa buhay niya at sa buhay mo. Actually, sa'yo matagal na po nagsink in, nasasaktan ka na lang. Pero, yan. Pero ikaw, nagsink in na sa'yo matagal na. Pero siya po, ayan, no? Somehow, ngayon pa lang po sa kanya nagsisink in ang lahat. And there's awakening and reflection. Sa totoo lang po, merong reflection sa'yo na somehow you are okay. Na okay ka na po and somehow natutuwa po ako na may progress ka na po while siya ay wala. Panay kayabangan pa rin to, panay pagpapanggap. Yan. No? So that's it for your second reading of the day. Ang yabang-yabang po nito. Pero wag ka pong mag-alala kasi wala naman po siyang binatbat at hindi naman po siya nakaka-move on sa buhay niya. Ikaw po ay nakaka-adjust na while siya ngayon pa lang po nagsisink in sa kanya. Okay? So that's it for your second reading. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nag-antay ng second reading of the day. I will try to have one more later. Kaya maraming po salamat. Sana po mapanood nyo muna po yung 1 and 2 bago po kayo tumalon sa 3. So thank you so much to all my ever solid loyalista, Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo at maraming pong salamat sa inyong lahat. Thank you everyone, and for those of you who wants to have a private reading with me, you can always message me at Lady Elena, that's LADYLY. Nasa dulo po yan ng ating video, yan lang po. At dyan nyo lang po ako mapapanood, makukontak. That's my only legit and official FB account. And pakifollow nyo na din po yan para pag nag-random calls po ako sa inyo, ay makikita nyo po no, na makakausap ko kayo at makakausap nyo rin po ako at magkakamustahan tayo. I do random checks po sa mga followers ko. Yun lang po. Maraming salamat, and please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa akin. Pasensya na po kayo kung minsan natatapat sa inyo yung mga matatagal na ads, at grateful po ako sa inyong lahat. And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really love and appreciate that. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you everyone, and may God bless you all. Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mawawala, at ako po ay palagi lang nandito para sa inyong lahat at magbibigay po palagi ng guidance sa inyong lahat. Tandaan nyo po na ang tarot card reading ay guidance lamang sa inyong buhay, at ang buhay po natin, tandaan nyo, ay kay Lord pa din at sa divine universe. Kaya wag po kayo mawawalan ng tiwala at mawawalan ng faith. Kapit lang po kayo. At I assure you, hindi po kayo pababayaan ng ating Papa Jesus. Okay? God bless you everyone. I love you all from the bottom of my heart. And have a happy Tuesday pa din po. At sana po ay napanood nyo na yung first reading bago nyo ito napanood. I love you guys. Thank you so much. Bye!